Good evening uli. Gusto kong ipakilala sa inyo ang Panginoon sa buhay ko. At napaka buti talaga ng Panginoon nung makilala ko siya. Dito nagsimula na ako ay maging responsible, natutong magmahal sa kapwa, at natuto ring mahalin ang aking pamilya. So before, hindi ko talaga nakikita ang pamilya ko sa buhay ko kahit meron na akong um, 3 anak. Akala ko, feeling ko dalaga pa rin. Tapos yung asawa, feeling niya binata pa rin. So kami, may kanya-kanya kaming boyfriend. Siya may boyfriend, may girlfriend, ako may boyfriend. Ang sagwa, di ba? Mag-asawa may kanya-kanyang love life. Imbis na family ang love life, sari-sariling kapakanan ang love life. Hindi ko na mahal ko yung mga anak ko, so sinusuplayan ko, nagtatrabaho ko, ganun din yung asawa ko. At kami ay nagtutulong para mapag-aral yung aming anak, at meron silang kani-kanilang katulong. Pero sa kabila nun, iba naman ang kalagayan ng aming pagsasama. May kanya-kanya kaming love life. Parang hiwalay. Ako nakatira sa Manila, siya nakatira rito sa Cavite. Ako feeling single, siya feeling single din. Pero nung dumating ang Panginoon sa buhay namin at yung malalim na pananampalataya, nagkaroon ako ng takot sa Diyos. Ako yung una na nagkaroon ng takot. Lahat ng mga hindi maganda akong ginagawa, lahat ng mga kasalanan isinuko ko sa Panginoon at pinagsisihan ko. May nag-a-attempt pa sa akin, sasabihin ko na ayaw kong mapunta sa impyerno. Yun yung unang-unang lumalabas sa bibig ko. Siyempre, ano ba ang itsura ng mga kabataan ko? Siguro may appeal. May appeal pa. Kasi ngayon nga daw na matanda, may appeal pa. May asim pa. No, hindi na po ganun ang feeling ko. Noon kasi, hindi ko kilala si Lord eh. Nung nakilala kong Panginoon, totally surrender. At hindi na yung sinungaling, hindi na yung manluloko. Kasi lahat naman ng tao, kapag hindi pa kilala ang Diyos, walang takot eh, nanluloko. Hindi na po ganun. Napakabuti talaga ng Panginoon. So, nung nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko, doon ko na po pinokus yung sarili ko sa Panginoon, sa mga anak ko at sa asawa ko. Na kahit kami, kasi mag-asawa, hindi mawawala yung minsan nagkakaroon kayo ng misunderstanding. Lalo malaki ang gap namin. Ako is 66, ang asawa ko is 75. Malaki yung diferensya nung walang Diyos at ngayon. Ngayon, nung nakilala kong Panginoon, so 28 years na ako sa Panginoon, mas naging mabait ako. Noon mabait na ako kasi breadwinner nga ako ng family. At pinapaaral ko yung mga kapatid ko, hindi ko pinagtrabaho yung parents ko nung nagtatrabaho na ako. Matulungin din sa mga kaibigan, pero mas aktibo ako ngayon sa mabubuting gawa para sa Panginoon, yung ikaluluwa lahat ni Lord. At sabi nga nung isang yung aking reverend, si Reverend Conrad, nakita niya yung pagsisikap ko na kahit kakainin ko na lang, ipinapakain ko pa sa gawain ni Lord. At tumutulong ang luha ko sa advice ng aking senior pastor, siya yung Reverend Conrad. At yun naman po ang totoo. Hindi man ako nakakapunta kung saan-saan o nakaka-out of town, pero one day mararanasan ko din yun kasi naglilingkod ako sa Panginoon. Nakasama yung mga mananampalataya at family ko. Gusto ko kasi kasama yung mga mananampalataya at saka family ko. Ano man mga activities yung gagawin ko, kung binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. So yan po ang aking buhay sa Panginoon, na kaysa sa dati na masalimuot,
compare sa buhay ng nasa Panginoon na mapayapa, masaya, nakakaunawa, responsible, may pagtitiis at higit sa lahat, punong-puno ng pag-asa sa Panginoon. Thank you for watching. Anong kwento nyo sa buhay nyo? Kwento nyo naman. Mag-comment kayo. Sana marinig ko rin ang inyong mga testimonya. Kahit sa reels, kahit sa video, papanoorin ko kayo. Okay. God bless us all.